Tingin niyo po ba ay okay po ang packaging na ito? Okay naman po, yes. Pwede naman po. Pwede naman po ate. Pwede naman na po. Pwede mo naman po. Hello consumers! Alam niyo ba kung ano ang tawag sa Republic Act No. 11900 o ang mas kilala sa tawag na vape law? Nire-regulate sa batas na ito ang importation, manufacture, sale, packaging, distribution, use and promotion ng vapes and no-fault tobacco products sa ating bansa. Pero alam niyo rin ba na hindi lahat ng vape packaging ay legal sa Pilipinas? Ngayong araw, samahan ninyo akong mag-ikot at tanungin ang publiko kung ano nga ba ang bawal at pwede sa packaging ng RA 11900 covered products sa ilalim ng batas na ito. Tara! Po, alinsunod po sa vape law, tingin niyo po ba ay okay po ang packaging na ito? Okay naman po, yes. Pwede naman po kasi maganda po siya tignan tsaka parang nakakainganyo yung flavor. Pwede naman po ate. Pwede naman na po. Pwede po ang packaging po na ito. Pwede mo naman po pero According po sa ating vape law, hindi po pwede na mayroong prutas ang ating packaging dahil ito po ay isang klase ng flavor descriptor. Pag sinabi po natin flavor descriptor, ito po yung nagsasabi kung anong lasa po ng vape ang mayroon. Kaso po, ang paggamit po ng mga oranges, mga watermelon na isang klase po ng prutas. At ang paggamit po ng prutas, according sa ating vape law, ay prohibited dahil makakainganyo po ito sa mga minors o sa mga kabataan po. According sa vape law po, ang paggamit po ng menthol bilang flavor ay okay naman po. Ito ay generally yung kadalasan na ginagamit na flavor ng mga vape. Tandaan, sa ilalim ng Republic Act No. 11900 or Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Act, hindi lahat ng flavor ay bawal. Ngunit bawal ang flavor descriptor sa packaging na mukhang pambata o nakakainganyo sa minors, tulad na lamang ng prutas, candy o dessert at anumang cartoon characters. Consumers, mahalagang alam natin ang regulasyon sa produkto na ating binibili dahil wais ang consumer na may alam.